It's 8:30 na umaga dito sa Netherlands at Diyos ko Lord, napakadilim pa mga session kasi naman tuwing winter ay madilim talaga dito pag ganitong mga oras. Kapag naman hapon, ganun pa din madilim. So kapag summer guys, Diyos ko Lord, anong oras pa lang napakaliwanag na. So nag-a-adjust po dito ng oras ang winter at summer. So umaatras yung oras at meron naman na tawag dito forward yung oras pag summer at winter ng 1 hour, di ba? Mga nakaraang video, mga session, ay nagkwento ako sa inyo tungkol sa aking AFAM, kung paano ko siya nakilala, o di ba? Nabigyan ko kayo ng mga tips and tricks, ganon, sa paghahanap ng AFAM or ng karelasyon nyo. So for today's video guys, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakapag-abroad bilang trans, di ba? So, ayan, alam natin sa Pilipinas na napakahirap na umalis ng bansa. Kahit noong pa man mga seswang. Kasi ang kalaban natin dyan ay ang immigration. Di ba? So, kahit may pera ka, mag-travel, minsan, nasasayang na lang siya kasi nag-book ka na't lahat-lahat. Tapos, pagkapila mo sa immigration, ay wala na. Sabihin na sa'yo na, ay, hindi ka pwede mag-travel, kaya may ganyan. So, yun yung isa sa pinaka-hardest part sa Pilipinas, pag-travel, or pag-abroad, ganyan, ay ang immigration natin. Shout out sa inyong lahat, mga taga-immigration department. Pero guys, eto ha. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang ating immigration department. Kasi nga, di ba, mostly naman sa mga Pilipino, tayo, nating lahat, na umaalis ng bansa ay para pumunta doon magtrabaho. So, pinaka-easiest way kasi mga sesh ay ang tourist, ganyan. So, pag nag-tourist ka, madali lang yung process, hindi ka na magbabayad sa agency MA, ng kung ano-ano man yan. Pero pag nandun ka na guys, pwede ka naman talagang maghanap ng trabaho. Depende yan sa country na pupuntahan mo. Pero syempre, kung hindi ka nakahanap, magiging TNT ka doon. So yun yung ina-avoid ng ating government at ng immigration, yung hindi ka doon mag-TNT, yung hindi ka doon kawawa. So para ma-avoid yun, kailangan dumaan ka sa proper arrangement, dumaan ka sa agency, ganun, para smooth yung ano mo, para walang iwas of load, di ba? So, ang daming ganap, ang daming mga nangyayari kahit na mga dumaan ka sa agency. Marami pa rin gumagawa ng mga kalokohan. So, super strict ngayon ang ating immigration kasi pinaprotektahan nila yung mga locals, yung mga Filipino na mapunta sa ibang bansa at maghirap doon or magkaroon ng problema, ganyan. Pero, sa akin lang, feeling ko, too much yung pagiging strict. So, sumobra naman siya ngayon. So, sana kung ang isang Pilipino ay nag-travel siya, purely travel, at na-proof naman na okay, sana i-release na yon at feel free. Kasi nga, guys, sabihin ko ha, dito sa country na to, halimbawa sa ibang bansa, so marami na rin ako napuntahan, guys. So, ayan, wala talagang kahirap-hirap. Nung first time kong pumunta sa ibang bansa, tapos nag-travel ako doon, going to other country for visit lang guys. Wala, ticket lang talaga. Pakita mo yung ticket mo, wala na silang tatanungin sa'yo na, oh, may bank account ka ba? May trabaho ka? May payslip ka? May ganito ka? Certification ka? Wala nang ganun guys, ticket lang talaga. Tapos, lipad ka agad, di ba? So, ayun, kaya siguro maraming mga Pilipino na gustong lumipat sa ibang bansa o gustong mga ibang bansa kasi nga mas maganda naman talaga yung kalakaran, mas maganda yung buhay, mas maraming trabaho, 'di ba? Pero syempre, mas masarap pa rin yung nandun tayo sa sarili nating bansa kapag nakaipon na tayo, balik tayo doon, magbakasyon, ganon, tapos balik ulit. So, ayan guys, i-discuss ko sa inyo kung ano yung aking pinagdaanan abroad at paano nga ba ako nakapag-abroad bilang transgender. Pero bagong lahat, magtimpla muna tayo ng ating tea para naman ganahan tayo mag-vlog mga sesh, di ba? At kung gusto niyo manood ng mga ibang tips, ibang mga vlogs, contents, ganon, tungkol sa pag-abroad sa Europe, meron akong separate channel guys, Trisha in Europe. Andun lahat ng mga vlogs ko tungkol sa work permit, visa, etc. Pero in English siya guys, kasi ang dami kong viewers na mga English speakers. So parang naisip ko, yung content ko doon, parang gawin ko naman siya in Tagalog version. Dito ko i-upload sa ating channel. Dahil purely Tagalog to, sa kabila kong channel ay English. So ayan mga seswang, so gusto ko din i-share sa inyo yung mga pinagko-content ko doon. Gusto kong i-share dito, di ba? Para makakuha kayo ng mga tips and tricks papuntang Europe pag gusto niyo magtrabaho in Europe. O siya, tara, magkape muna tayo. Magtsaa muna tayo mamaya na ang talak! Ayan.
So, ang bahay talaga namin guys, alam niyo sa totoo lang mga session, pag nag-business ka talaga, wala ka ding oras, alam mo yon, super busy ka talaga. Yung kahit i-maintain mo yung cleanliness ng bahay mo, hindi mo talaga magawa kasi alam mo, napakadaming orders, yung mga boxes na yan ng mga deliveries, ganyan, eme. So sabi ko, okay lang yan. Pwede ko yung gawin in the weekend, di ba? So, ayan mga session, magtimpla tayo ng tea natin before tayo magtalak-talak dito at magchika-chika. Ayan. So, ayan mga session, mainit ng ating tubig at mag-tea tayo. Alam niyo ito yung aking tea sa Netherlands. Ayan siya, oh. Yung Pickwick na Winter Glow. Masarap siya, guys. So, nakaka-winter vibe talaga siya. At alam mo yun, ang sarap niya. May pagka-caramel. Actually, may caramel flavor siya. Pero mas gusto ko itong Winter Glow Kem. So, yung ating tubig, guys, ay kumukulo na siya. At syempre mga seswang, habang kumukulo ang ating tubig, ay gagawa ako ng aking breakfast. So, ito lang yung aking typical breakfast. Typical breakfast. So, ayan mga seswang, isang avocado sa umaga at saka saging and tea. So, yun na yung aking breakfast. Kasi maganda ang, guys, ang avocado. Kasi meron siyang natural estrogens. At tapos, good source of fat and protein na din siya. O diba, napaka-healthy niya. Kasi guys, kailangan natin alagaan yung health natin kapag, lalo na, nagkakaedad na tayo, tumatanda tayo, ganon. So, lalo na sa ating mga transistors dyan na nag-hormones, alagaan ninyo ang katawan nyo, guys. So, ang ma-advise ko sa inyo ay kumain kayo ng fruits and vegetables daily at complete supplements kayo. Kasi guys, nung nag-hormones ako, actually nag-hormones ako eh. Meron pa akong doktor sa pag-hormones. Pero guys, nung kahit may doktor ako, tawag dito, hindi ko talaga ma-worry yung feeling. So, matagal ako nag-hormones guys, since 2012. So, hanggang ngayon, nag-hormones ako. Ayan, lalo na nung 2012 hanggang 2017 guys. Ano yun ha? 5 years yun na walang doktor-doktor, self-medication lang. Alam nyo ba guys, yung na-experience ko noon, ang tinitake ko kasi noon, nag-Dayan. So, yun talaga yung nakapagpa-feminine sa akin noon, yung Dayan. Diyos ko Lord, maganda siya. Pero, hindi pala siya yung proper na i-take natin as transitioning. Kaya ka nagkaka-transition doon, nagiging feminine ka guys, kasi nga mga sesh, meron siyang ethinyl estradiol at meron din siyang cyproterone acetate content na yung cyproterone na yon meron siyang 2 mg content na yung content na yun guys ay tawag dito male testosterone blocker na siya. So, na-combine doon pero ang hindi maganda ay yung estradiol content niya kasi guys, synthetic siya. So, hindi siya natural form. So, may effect yun long term sa atin. Mabilis kang mag-feminine pero ang kanyang effect naman guys sa ating health ay long term. So, tinigil ko yun guys. After ko nag-feminine, tinigil ko siya. Nag-switch naman ako ngayon sa dati micropill pa yan. Parang wa-effect sa akin ng micropill. So, sabi ko, ano ko to? I-change ko na naman to ng iba. So, ayan guys. No, nag-switch ako sa Progenova that time na meron na akong doktor. Pero before pa ako nag-doktor dati, nag-switch na ako talaga sa Progenova mga seswang. So ayan na nga. Then nung nagpa-doktor ako, nahiyang ko naman yun. So yun na yung sinadya sa akin ng doktor. Ayan. Pero alam nyo ba guys, parang nung kasagsagan ko talaga mag-hormones, yung para kang lutang. Yung feeling mo para kang lumilipad. Parang hindi ka makakonsentrate. Tapos parang ang lungkot-lungkot mo. Ganun. Lahat yun napagdaanan ko. Na-realize ko guys, ngayon lang, kasi 2021, nag-stop na ako ng aking pag-hormones na yan. So, kumbaga parang minimal na lang yung tinitake ko. So, nag-estrogen na lang ako. Kasi guys, kailangan kong i-rest yung aking internal organs, yung mga kidneys natin, yung mga livers natin, ganyan. So, yun ang sadya sa akin ng doktor, i-rest muna yung aking internal organs para dun sa male blocker na yun. Kasi gumagamit ako guys ng cyproterone acetate, yung Androcore, 50 mg, my goodness. So, alam nyo guys, mabilis siya, maganda siya makapagpa-feminine. Pero, kailangan, meron kang doktor talaga guys. So, ayan, konting chika muna dahil napakahalaga na i-discuss ko dito sa inyo mga session. Ngayon, kinailangan ko ng healthy living. So, ayan guys, nung in-stop ko yung tawag dito, yung male blocker na yan, meron siyang parang sidekicks
na na-feel mo yung ano niya, yung after effects niya, na hanggang ngayon, pinagdadaanan ko siya. Pero, syempre, hindi lang yun, kasi naka-apekto din sa akin yung tawag dito, weather, klima, lahat-lahat na yan guys, mga kabisihan sa buhay, ganun. Pero mag-focus tayo sa hormones. So, ayan, naging okay siya. So, guys, umokay yung pakiramdam ko nung nag-start na akong eat healthy, ganun. Tsaka isa pa nakapagpa-drain sa akin, guys, hindi lang talaga yung pag-hormones na yan. Kasi, matagal din ako naging okay. Yung mga unang-una ko lang, mga siguro first few months kung nag-stop ng testosterone blocker. So, 22, ganyan. Tapos, ayun na, naging okay naman na siya. Pero sometimes, alam mo yun, nafe-feel mo talaga na ano. So, sabi ko, mag-eat healthy na ako. So, ayan, nagkakain ako ng mga fruits, vegetables, ganyan. Tapos, sa umaga talaga, tea talaga ako, ganun. Pero, ito talaga, guys. Nung sinubukan ko ang Usana Cell Essentials, doon umukay lahat ng pakiramdam ko. Doon, kumbaga, parang naging energy ulit ako, na parang naging alive ako, ganyan. Yung parang naging buhay, makulay yung buhay, parang ganun. So, hindi lang pala yung sabaw or sinabawang gulay ang nakakapagpakulay ng buhay, pati pala yung cell essentials ng Usana, mga session. So, ito guys, yung Usana Cell Essentials nila, tulad ng sinasabi ko sa inyo, na i-take ninyo, so ito siya. So, ayan guys, itong Vita-Oxidant tsaka Core Minerals, ito yung mga tinitake ko, ito yung tinatawag tong Cell Essentials, ayan, napakaganda niya, hindi ka to magsisisi. Tapos, ito kasi guys, kapag yung feeling mo, lutang ka, yung feeling mo, hindi ka makakonsentrate, yung feeling mo pagod ka, drained ka, kapag nagtatrabaho ka sa shifting, ganyan, nagtatrabaho ka ng graveyard duty, ganyan, or tawag dito, nire-repair niya kasi ito guys, yung inyong cells. Tsaka, kung ano yung mga namumuong sakit-sakit na yan, nire-repair ni Cell Essentials. So, sinasabayan ko siya ngayon ng Bio Omega. Itong Bio Omega guys, siya, concentrated, fish oil. So, maganda siya mga sis, kasi maganda siya sa blood mo at sa lahat. Ngayon guys, nung nag-hormones ako, nagkaroon ako ng vitamin deficiency. So, bumaba lahat ng aking mga vitamin level sa aking katawan. So, kumbaga parang nag-take ako ng ibang vitamins dito. Maganda naman siya, pero after some time, maybe ilang araw lang, parang wala na ulit. Kumbaga parang hindi nag-maintain. Kasi pala, nung nag-usana na ako guys, doon ko na na-discover na tawag dito, yung pala mga regular vitamins natin, 1% lang ang tinatagal sa katawan natin. Kaya pala sabi ko, bakit parang hindi gaanong effect? Mag-effect siya pero parang ang bilis mawala. Ang Usana guys, 96.1% ang body retention niya. So kapag tinake mo to, yung 96.1% ng vitamin content at nutrients ng Usana ay nasa katawan mo. Mag-i-stay talaga siya dyan ng bonggang-bongga kasi busy siya guys na nire-repair yung system natin. So ito guys ha, sinasabi ko to based on my experience kasi natry ko siya mismo. Kaya nga ako napa-business guys ng Usana. So nag-take ako ng business kasi may business part din siya kung gusto niyo siyang gawing business at part-time, napakaganda. Makikita talaga kayo. So, tinake ko din guys yung Magnical D. Ito kasi guys, yung magnesium, calcium, and vitamin D. So, kailangan ko yun dito. Kasi nga, di ba, hindi maaraw ang Europe. Laging winter dito, so walang araw. So, kailangan natin ng vitamin D, calcium, at magnesium. So, ito na siya. Tapos guys, ito, tinitake ko din tong Procosa. Napakaganda niya sa inyong muscles, joints, pagpasmado ka. Pag alam mo yung parang nanginginig-ginig yung katawan mo, yung kamay mo, ganun. Ito, perfect sa'yo. So, luckily guys, meron siyang package. So, yung isang package na siya, mas makakatipid ka kumpara doon sa paisa-isa mo siyang bibilin, mas mahal. So, bumili na ako ng package kasi gusto ko lang itry kung maganda siya. At maganda nga talaga siya guys. So, ayan, ang Usana. Natimpla ko na yung aking tea, mga seswang, inumin na natin. Ayan, ang sarap ng ating tea. Medyo mapait. Pero masarap siya mga seswang. Ayan. Gusto ko kasi yung makulay siya sa umaga. Tapos sa gabi naman guys, ang iniinom kong tea ay yung sleeping tea with chamomile. May marami siyang herbs for sleeping without caffeine. So ayan mga seswang, kumain tayo ng avocado at saka ng saging para sa ating breakfast. So ayan mga sesh, ang ating avocado. Diba? Nakikita nyo naman. Tapos gagawa ako ng saging. Kukuha ako ng banana. Favorite nyo din ba ang banana, mga sesh? Ako, favorite ko talaga siya.
A few moments later. So, ayan mga seswang, samahan niyo akong kumain ng ating breakfast, di ba? Kain tayo ng breakfast mga ses. Ang sarap. So, ayan siya, ang ating avocado na may saging keme, ganyan, di ba? Kailangan talaga healthy tayo mga ses. Kasi alam niyo na, habang nagkakaedad tayo, Diyos ko Lord, health is wealth. Alam niyo sa totoo lang, di ba tulad na sabi ko kanina, yung pag-hormones na yan, hindi siya healthy. Pero, syempre, kailangan natin gawin. So, at some point na ginagawa mo siya, kailangan isipin mo yung health mo na hindi ka nagtitake ng risk. Hindi lang yung parang gaganda ka lang. Kasi karamihan sa mga nag-hormones sa atin guys, yung baga parang ginagawa mo to para gumanda. Ginagawa mo to kasi kailangan mo mag-pageant, kailangan mong makabingwit ng afam, or alam mo yung society, yung peer pressure na kumbaga parang, ay si friend ko na transgender, maganda siya. Tapos sabi niya mag-pills daw ako, so kailangan mag-take na din ako, ganun. Tapos ano nangyayari kasi guys, kumbaga parang competition sa trans society ang pagiging maganda. So kung Becky ka, kailangan magpaganda ka. So hindi ganun guys. Kasi mga seswang, ang ma-advise ko doon is kailangan mag-transition kasi yun yung ikaw. Yun yung kukompleto sa'yo. Hindi lang dahil sa gusto mong mag-pageant, kaya gusto mong gumanda. Hindi lang dahil gusto mong magka-affam, gusto mong gumanda. Hindi yun eh. Kasi, kumbaga parang trans tayo, or ang ating bubuo sa atin ay yung magiging feminine tayo, ganyan. So, natitake tayo ng ganoon to complete what is missing dun sa ating pagkatao. Hindi yung tulad ng sabi ko, di ba? Pero, syempre, naintindihan ko naman yung ating mga kababayan na mga kasisters na yung source of income ay ang pagpapageant. Kasi naman mga seswang, napakataas ng discrimination sa Pilipinas pagdating sa trabaho. Kung ikaw ay trans, ganyan. Kaya mas gusto ko talagang mamuhay sa ibang bansa. So, ngayon mga seswang, ang gawin nyo na lang is gawin nyo ding healthy yung sarili nyo. Gawin nyo ding tawag dito. Huwag nyo hahayaan na mag-risk ang inyong health dahil sa pag-hormones. So, tulad ng sabi ko, sabayan nyo yan ng supplements. So, ayan mga seswang, na-discover ko nga, ang Usana Cell Supplements, matagal na sila guys, since 1992 pa sila, pero napakaganda ng kanilang mga products. Imagine, 1992 pa yung business, until now, nag-grow siya. Pero ngayon ko talaga nalaman ang Usana. Ay sabi ko, ay kung noon pa sana, 4 to 5 years ago, na nag-struggle ako sa health ko, edi sana bongga ako ngayon. Pero ganun talaga guys, everything happens for a reason. So, ayan mga seswang, kung gusto nyong bumisita sa ating Usana website, pwede kayong umorder. At syempre, pag umorder kayo guys, mag-deliver yan mismo sa Pilipinas. At yung mga product nyo galing na mismo sa Pilipinas. Kasi dropshipping siya mga ses. So, ganun ang power ng dropshipping. So, ayan na. Bago tayo magsimula, kailangan ko uminom ng cold water. Ito nga pala ay warm water, mga sis. So, maganda sa katawan, yung empty stomach in the morning, mag-take ka ng warm water. So, ayan siya. Saka ka mag-tea, tapos kumain ka ng breakfast. And after that, ang sunod ko na kain nito, mga 11 to 12 na. So, kakain na ako ng lunch, ganyan. A few moments later. So, ayan na mga seswang, tama ng chismis. At magkwento na tayo tungkol sa aking pag-abroad experience. Ito na. So, ayan mga seswang, di ba? Simulan natin way back in the Philippines habang lumalafang tayo dito. So, ang kwento ko guys, nung nasa Pilipinas pa ako, una, syempre guys, nag-aral ako. Pagkatapos ko mag-aral, pinost talaga ni Mother Earth na magtapos ako ng pag-aaral. Kasi yun lang parang yung tawag dito, susi para sa may magandang buhay ako later on. So, ayan, nag-elementary ako, nag-high school ako, at nag-college ako. Sa pagka-college ko naman guys, hindi namin kayang mag-college. Ayan. Kasi nga, diba, wala naman kaming pera that time. So, may tumulong sa akin na mag-enroll sa college. So, yung aking tita, so yung kamag-anak namin, tinulungan niya ako kasi nasa ibang bansa din siya. So, nakaka-LL ang ating tita. So, ayan, tinulungan niya tayong mag-aral. So, malaking pasalamat ko kasi tinulungan niya ako.
So, tinulungan niya ako ng 2 years. So, nag-take ako ng HRM, guys. So, associate lang yung in-enroll ko that time. Kasi nga, di ba, yung 2 years lang. Pero deep inside of my heart, ayoko ng associate. Gusto ko talaga ng 4-year course. Pero sabi ko, sige, laban na to. So, ayun guys, habang nag-aaral ako noon, ay nagkatrabaho din ako sa mga fast food chain, katulad ng Jollibee, katulad ng, tawag dito, Greenwich na yan, ganyan. Kung saan-saan guys, Diyos ko Lord, para lang may pang extra. So, tinutulungan ako ng auntie ko para sa aking, tawag dito, tuition fee. Tapos, binibigyan din niya ako ng konting allowance, ganyan. So, in general, so malaking tulong sa akin yon sa pag-aaral ko na yon. So, sadly, mga seswang, ganun talaga sa buhay. Tawag dito, hindi na iiwasan yung may siraan, may samaan ng loob, ganyan. Pero ako laban lang ako. So, kumbaga parang na-stop yung aking pag-aaral ng 2 years. So, hindi na ako sinuportahan. So, yan. Long story short, so ako na. So, sabi ko, hindi na ako makakakuha ng support keme. So, hindi ko na i-discuss yung mga reasons. Ayan. So, I'm so much thankful pa din kasi tinulungan niya ako ng 2 years. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi ako nakapag-start ng education sa college na itinuloy ko na lang. So, hindi ako sumuko guys. So, ayan, ayoko magtigil. Tinuloy ko ngayon yung remaining 2 years. Shinif ko siya sa bachelor's degree. So, ayun guys. So, naging BSHRM na ako noon. O, diba? Tapos, so, si Mother Earth, nagkatrabaho siya noon sa, tawag dito, isang family sa amin na may rice mill, ganyan, meron silang gasoline station. So, yung Mother Earth ko, doon siya nag-work. So, inaalagaan nila yung nanay ng may-ari, tagaluto siya, all around siya doon. So, mabait naman yung may-ari guys, kasi pinagstay si Mother Earth doon sa work niya hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Tapos, ang tatay ko naman, nag-work siya doon sa kanilang rice mill. So, nung nakita niyo yung vlogs namin guys, di ba, nandun yung rice mill, nandun pa din siya nag-work. So, yung mga panahong yon, ang tatay ko, yung kinikita ng tatay ko, yun yung pang-araw-araw namin. Tapos, yung si Mother naman yung kinikita niya, yun yung para sa pag-aaral ko. O, di ba, tulong silang dalawa. So, nakita ko yung hirap ng buhay, guys. Nakita ko kung paano kumayod yung aking parents para mapag-aral ako. So, nakita ko yung hirap nila para, alam mo yun, para mabuhay kami, may kainin, ganun. So, hindi naman kami sobrang hirap to the max. So, pero syempre, nakakaramdam ka talaga kami ng hirap. So, meron mga times na, tawag dito, walang kita, ganyan. So, ayun mga saswang, lumaban pa din. Pinost ko talaga yung pag-aaral ko. Walang relasyon, takot ako kay Mother Earth. Sabi niya, walang magre-relasyon, mag-aral ka. Sabi niya, ay, strict ang Mother. Kaloka. So, ayun guys. Never ako nagka-relationship sa Pilipinas. So, virgin aki. So, ayan. Nung nagtapos ako ng pag-aaral, hindi ko talaga inakala guys, nakakayanin namin ni Mother. Kakayanin namin family na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sabi ko, may trabaho naman sila. Pero syempre, alam mo yung pagsahod ni Mother ng isang linggo, binibigay niya sa akin lahat ng sahod niya. As in, walang natitira. So, kumbaga parang naaawa ako sa kanya doon. Sabi ko, pinapangako ko sa kanya. Alam mo bang tuwing kumukuha ako ng sahod niya, dumadaan ako sa trabaho niya, yung 1 week na sahod ni Mother, binibigay niya sa akin. Pinapahalagaan ko yun. Tapos sabi ko kay Mother na mag-aaral ako ng mabuti, ganyan. Ano ba yan? Naging emotion naman ako. Mamaya guys. So ayun guys, na ano ko lang na-remember ko, naalala ko lang yung mga sakripisyo sa akin ng mga parents ko dati, ganyan. So lalo na yung parang nasahod yung nanay mo, tapos 1 week yung sahod niya nasa yun na. Sabi ko na ganun, mag-aaral ako ng bongga, Mother. Sabi ko, magkatapos ako ng bongga. So hindi ko naman siya binigo. Nag-aaral ako guys ng bongga, tapos yun, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa kabila ng mga napagdaanan namin sa buhay, ganyan. Diba? Oh my God! Kaya ko lang ganito pa emote. Hindi kasi talaga emotional talaga ako pagdating sa mga gantong mother talks, diba? So, ayan. Si Mother Earth talaga yung malaki ang sakripisyo. Ganon din naman yung tatay ko. Dalawa sila, ganon. So, sabi ko, mag-aaral ako na mabuti, magtatapos ako. Lahat ng mga inaabot mo sa akin, Mother, sabi ko, may mapupuntahan yan. Hindi yan masasayang, sabi ko. Alam nyo guys, hindi talaga ako
nagsayang ng pera, hindi ako nagpariwara sa pag-aaral ko. Sabi ko, kasi kahit paano mga taong tumutulong sa akin sa pag-aaral, lahat ng mga perang tinatanggap ko, pinapahalagaan ko yon. At binibigyan ko yun ng importansya. Kasi sabi ko, mahirap maghanap ng pera. Kasi nakikita ko mismo sa mga magulang ko na nahirapan din sila. So, ayan. So, ayan mga seswang, di ba? Hindi pa ako nakakain. Best in cry-cry ako dito. Ngayon, so 2 years yung paghihirap namin ni mother na, alam mo yung weekly kang kinukuha mo yung sahod niya na wala natitira sa kanya. Eto na guys, nag-graduate na ako ng college. Pagka-graduate ko ng college, gusto ko talaga mag-abroad kahit noon pa. Wala akong balak magtira sa Pilipinas. So, sabi ko maghanap muna ako ng work ko dito sa Pilipinas to support my dream abroad. Ganyan. So, ayan. Ngayon, sa kagustuhan kong mag-abroad mga seswang, ayan, naghanap-hanap ako ng mga ma-applyan, di ba? Nung nakahanap ako ng ma-applyan ko na yan, ang una kong in-applyan keme, Japan. So, wala naman akong kaalam-alam sa Japan sa pag-abroad. Di ba? First timer ko nga, di ba? First fresh graduate keme. So, ayan mga seswang, tawag dito, wala akong pera noon, syempre, di ba? Wala pa akong trabaho noon, ganyan-ganyan. Sabi ko, magtatrabaho muna ako. So, naghanap-hanap din ako ng mga excited mag-abroad. So, ayan mga seswang, tinulungan na naman ako ng auntie ko. Itong auntie na to, iba naman siya, kapatid siya ng Mother Earth ko. So, ayan. Ngayon, itong auntie ko na to, si Auntie Belle, of course. Siya yung, tawag dito, yung auntie ko na supportive din sa akin before. Tawag dito, alam mo guys, yung, tawag dito, hiniram ko pa sa kanya nun yung pagpa-passport ko, ganyan. Tapos, ang drama ngayon ng buhay namin, guys. So, sabi ko, ay, may nag-offer ng agency pa Japan, mga sis. So, gusto ko mag-Japan factory worker. So, ayan, best in medical na kami. Diyos ko, Lord, nasa Isabela pa lang kami, nagpa-medical na kami doon. At ang bayad, guys, ay 3,500 pesos. Doon pa lang, ha. Tapos, sabi ko, parang may something fishy kasi puro kami medical. Nauubos yung pera ko sa kaka-medical. Tapos, yung passport ko, guys, hinawakan na ng agent. So, ayan. Yung auntie ko talaga, sa kagustuhan din naman niya na makapag-abroad ako, ganyan. Supportive talaga yun sa akin. Ewan ko ba. So, tinulungan niya akong makapaghanap ng pera para makapag-abroad. So, ayan. Guys, yung pera na yon naubos lang sa kaka-medical, sa ng Japanese training center na yan na wala namang nangyari. So, in short, nagkautang ako. Hindi pa ako nakaka-move forward sa pag-abroad ko. Alam nyo ba, yung utang na yon, inutang niya pa yun sa Bombay yata. Oo. So, nagkautang-utang kami, ganyan. So, ayan guys, na-stress ako noon. Pumunta ako ng Baguio City. So, sabi ko, kailangan ko magtrabaho na. Pumunta ako ng Baguio, guys. Nagtrabaho ko sa SM Baguio. So, ayan. Shout out sa mga taga SM Baguio. For sure, hindi niyo na ako mamukhaan. Kasi guys, maikli pa ang buhok ko noon. Super, lalaki looks pa ako noon. Paminta looks pa ako noon. Ganon. So, ayan mga session, pumunta ako sa Baguio City, nag-work ako doon. May kasama ako noon na ng mga kaibigan ko. Isang kaibigan ko yung kasama ko. So, pumunta kami doon sa Baguio City na wala kaming kapera-pera. Diyos ko Lord, siguro mga 1,000 lang ang pera ko noon. Kasi, sinabihan niya ako ngayon, bukas kami bibiyahe. Ganon katindi. Ganon ako magdesisyon dati. So, ayan mga session. So far, nakapagtrabaho ako at tumira kami doon sa school. Kasi guys, yung brother-in-law niya, ni Kuya Nas, nasa elementary school nag-work as janitor. So, meron siyang parang bang house doon. Yung parang maliit na bahay para sa janitor. Pero maluwang naman sa loob niya, may bed din namang extra, ganun. So, kumbaga parang sa ilalim niya ay janitor's house, janitor's room. Sa taas niya, eskwelahan, guys, ganun. So, nasa loob kami talaga ng paaralan. So, syempre, tumira ako doon. Dalawa kami ni Kuya Nas habang naghahanap kami ng trabaho. So, ayan, nakapaghanap ako ng trabaho. So, syempre, nagatyaga kami so kung anong meron doon sa pagkain, ganyan. So, hanggang sa nakahanap ako ng trabaho. So, ayan, so medyo bili-bili kami ng ulam, ganyan. So, in short, nakapag-decide ako na maghanap din ng ibang apartment kasi hindi na kami pupwede doon sa bang house ni
tawag dito, brother-in-law niya, si Michael. So, ayan. Tapos yun, hindi ko to makakalimutan yung mga taong to na nakasama ko before na mabait. Pero syempre, hindi nila alam noon ang aking pagkatao. So, nag-transform ako. Hindi ko alam kung anong masasabi nila. Kung nanonood kayo ngayon, Kuya Nas at Michael, feeling ko naman, siguro tanggap nyo, Chen. Ganon. So, ayan, di ba? Kung sa mga taong hindi makatanggap sa akin, dead ma ako dun. At kung sa mga taong makatanggap, sige, go, join, friendship tayo, ganon. Huwag pahirapan ng buhay, mga sesh. A few moments later. So, ayan mga seswang, tsagain nyo talaga ang kwentong to kasi medyo mahaba talaga ang aking storytelling ngayon. Maka-MMK tayo at magpakailanman. Charing. So, ayan mga seswang, nasa Baguio na kami noon, naglipat na ako ng bahay, ganyan. So, nagkaroon ako ng sariling apartment, ganon. 1 taon na ako sa Baguio, guys, na nakipagsapalaran. Hanggang sa, tawag dito, nakakabayad na ako sa utang namin, pero interest pa lang mga sis. Diyos ko, Lord, stress na stress ako noon. Yun yung pinakamalaking problemang hinarap ko after ng aking graduation. Kumbaga parang napakalaking challenge sa akin noon. Sabi ko, malalampasan ko kaya to. Yung feeling ko talaga, kailangan ko magpakatatag kasi yun na ako lang talaga yung makakasolve noon at wala nang iba pa. So, sabi ko, sige, laban ako dito. Go, i-push natin yan. After 1 year, guys, bumalik ako sa Isabela kasi ayoko na mag-Baguio. So, ngayon, maraming ganap pa sa Baguio. Marami akong mga nakitira sa mga bahay-bahay ng mga kakilala ko, ganyan. So, ngayon, after Baguio City, umuwi ako ng Isabela. Nag-apply ulit ako, guys, sa hotel naman yan. So, nag-apply ako ng housekeeping supervisor sa Queen Jennifer Hotel. So, shout out sa inyo. Bukas pa ba ang Queen Jennifer or nagsara na siya? Hindi ko alam. So, ayan mga seswang. So, nandun ako sa amin noon. Nag-work talaga ako doon. So, ilang buwan lang ako nag-work doon kasi nag-a-apply ako abroad ulit. Hindi ako tumigil. Sabi ko, mag-a-apply talaga ako ng abroad. Ayoko talagang dito mag-stay. So, guys, sabi ko, forget ko na ang Japan dream ko. Mag-ano na lang ako, mag-Middle East na lang muna ako. Ayan. So, pumunta ako ng Dubai. So, nag-agency ako mga seswang. Ito na ang start ng pagbabago ng lahat. At bago magbago ang lahat, Diyos ko Lord, kumain muna ako. So, ayan mga seswang, nag-Dubai ako noon, nag-apply ako noon sa ABC Manpower Agency pa lang noon. Pero ngayon, nag-iba na sila ng name. So, ngayon guys, nakahanap ako doon ng trabaho. So, na-qualified naman ako. Tinawagan ako ng agency. So, sabi niya, meron kaming malaking company na mag-offer ng trabaho. So, baka gusto napiliin namin yung CV mo kasi HRM graduate ka, may mga work experience ka na din. So, qualified ka para sa hinahanap naming position, sabi. So, nag-apply ako doon guys ng waiter. So, nagpa-interview ako guys. Diyos ko Lord, ang daming pila. Alam mo yung parang nasa labas ka pa lang ng agency, ang haba-haba na ng pila. Sabi ko, mas tanggap kaya ako dito? Sabi ko, ang daming pila. So, pumasok na. Hanggang sa nakapasok na ako sa loob, eto na. So, nasa pintuan na ako ng manager's office. At yung nag-interview sa akin ay British. So, siya pala yung general manager noon. So, ayan mga seswang, tawag dito, nung na-interview na ako sa general manager, so na-offeran ako ng trabaho ng waiter, sabi ko, moment ko na to, Diyos ko Lord, kailangan ko magbayad ng utang. So, kailangan ko talagang maipasa ang interview. So, eto na. So, in-interview niya ako, so nagpa-impress talaga ako ng bonggang-bongga. So, sabi niya, puro siya ganun, very good. Super sulat sa CV ko, kaya dami yung sinusulat. Diyos ko Lord, siguro pasado na ako. Tapos sabi niya sabi niya, thank you so much for coming. Sabi niya, congratulations. We will gonna update the agency for the result, Eme. Sabi ko, may pa congratulations, pero i-update na lang daw yung agency. Sabi ko na ganun, sige, lumabas na ako. So, sabi ng agency, mag-antay ka pa ng mga ilang araw siguro nito, siguro mga 1 to 2 weeks. So, kung ako sa'yo, uwi ka muna sa probinsya nyo, sabi niya. So, ako guys, wala na akong pera noon, so kailangan ko umuwi ng Isabela. Akalain nyo guys, pumunta ako ng Manila. Pagdating ko doon, bumalik ulit ako. The same day, balikan lang ako guys. At ang biyahe ko ay 16 hours by bus. Nung umuwi ako, siguro mga 18, ganyan. Kasi matraffic, di ba? So, ayan guys. Alam mo ang chismis, after 1 week, tinawagan na ako ng agency na kailangan ko ng mag-medical. Na kailangan kong pumirma ng kontrata, Keme, kasi
nakuha ako. Ay, tuwang-tuwa talaga ako noon. Diyos ko, Lord, mga sesyuang natuwa ako talaga. Sabi ko, oh my God, eto na. Diyos ko, Lord, dream ko na to, moment ko na talaga to. Sabi ko, ayun. At syempre, bago tayo kwento ulit, kakain muna ako. Konting subo muna mga sesh, ganun. So, ayan na nga mga sesh, di ba? Nakuha na ako sa trabaho sa Abu Dhabi. My God! Ang offer lang sa akin, guys, ay 1,200 dirham. Sabi ko, walang panahon. Sabi ko, kahit magkano pa yan, ang mahalaga, makaalis ako ng bansa, sabi ko. Kasi ito talaga inaantay kong moment. Kasi kapag nandun na ako, mag-open lahat ng opportunity, sabi ko sa kanya, sarili ko. So, ayun guys. So, sabi nung agency, pumunta ka na sa Manila, dito ka na magstay, kumuha ka ng mga gamit mo, ganyan, kasi kapag any moment to, ma-process to, lilipad ka na. Diyos ko, Lord, ora-orada. So sabi ko, kinuntak ko yung mga kakilala ko sa Manila na pwede kong pagstayan, kasi habang nag-aantay ako, walang kasiguruhan kung hanggang kailan ako mag-aantay. So sabi ko, mayroon akong pinsan sa Laguna, yung first cousin ko yun, ayan. So, eto na mga seswang. Nakitira ako sa kanila habang nag-aantay ako ng flight ko sa Manila. So, tumagal ako doon siguro mga 3 months or 4 months o mga 3 buwan or hindi ko na matandaan. Ganon. So, tumira talaga ako doon sa bahay nila. Kasi naman ang agency guys, ang tagal nilang i-process ang aking visa, ng ticket, keso ganito ganyan, ang dami, kaya tumagal. Ngayon, hanggang sa yung pinsan ko pumunta na rin sa mag-abroad din siya ganyan. So, sabi ko, lilipat ako ng tirahan kasi nahiya na ako dun sa pinsan ko na nakikitira ganon, nakikikain ganyan. So, lumipat naman kami ngayon. Pinuntahan din ako ni mother doon sa Manila kasi nga sabi nung agency sa akin na naku, mag-flight na sabi ko, kaya sumunod naman si mother. So, ayan, siguro mga ilang buwan pa ako dun sa Laguna, sumunod si mother para ihatid niya ako nun sa airport kasi sabi na na eto na, magpa-flight na sabi niya. So sumabay siya dun sa pinsan ko sa taga Isabela din na magpa-flight din So lumipat kami ng Cavite, mga seswang. Kasi mas malapit ang Cavite sa Manila kasi malayo ang Laguna. So anytime mag-flight ako, sabi mas malapit na lang doon. Ayan na. Lumipat kami ng Cavite. So ayan, dun kami nakitira ng mga hindi ko alam kung gaano katagal. Siguro mga 3 linggo o mga ganon before ako nag-flight. So, ayan mga seswang, sa haba-haba ng pag-aantay, eto na, nag-flight na talaga ako noon. So, hinatid ako ng aking pinsan, ng aking nanay ko, kasi magpa-flight din siya that time. So, ayan. So, eto na guys, nag-flight na nga ako papuntang Abu Dhabi. Oh my God, ang ganda ng Abu Dhabi, sabi ko, pero short hair pa ako niyan. So, ayan mga seswang, natrabaho ko doon as waiter. So, pinagbubuti ko talaga ang trabaho ko kasi sabi ko, eto na kapag kasahod ako dito, ay makakabayad ako ng utang, ganyan. So, tumagal din yung utang namin hanggang sa nakipag-ayos kami na pwede bang ito na lang ang bayaran namin kasi continuous yung interest. Naku, hindi talaga matatapos yan kapag ganyan ang eksena. So, pumayag naman sila hanggang sa, ayun na nga, nagkaroon ng fixed amount na kailangang isettle, ganyan. So, thanks God, Diyos ko Lord, natapos yung utang namin yon. So, eto na. Yung unang taon ko doon, ay, nagbayad ng mga utang, ganyan. Siyempre, maliit lang ang sahod sa Middle East, guys. Ang maganda lang doon, libre yung bahay mo, libre yung tirahan mo, yung pagkain, ganyan, yung transport, libre yon. Tapos, yung sahod mo, wala pang tax. Pero, guys, maliit lang din naman yung sahod. So, ayan. Nung nandun na ako, 3 years ako dun guys, 2012, pumunta ako doon, 2015, umuwi ako ng Pilipinas after 3 years. So, sa Abu Dhabi naganap ang aking transformation. Kasi sabi ko, ito talaga ako, ito yung gusto ko. So, sabi ko, ito yung parang pagkatao ko bubuo sa akin, sabi ko na gano'n. So, may trabaho naman na ako, so kailangan ko nang gawin din makapagpapasaya sa akin. So, ayan. So, nalala ko pa dati, meron akong friend doon na babaita din siya. So, siya yung nag-ano sa akin na, ay, ito yung mga tinitake ko, ganyan. Kasi tinanong ko siya, ano yung mga tinitake mo para maging bilat-bilat ka? Kasi, nung una, denial pa ako na, nako, hindi ako Becky, no? Ganyan. Kasi, tinatry ko namang magbago, guys. So, tinatry ko namang baguhin yung sarili ko. Pumasok pa ako sa religion, ng 7 years.
para lang mabago yung sarili ko. Pero walang nangyari, guys. So sabi ko, give up na talaga ako. Go. Kung saan ako makakapagpasaya sa akin, ilaban na to. Doon na, sabi ko. So sabi ko na ganun, ayun, hanggang sa ngayon, masaya ako sa buhay ko, di ba? Wala akong regrets. At least, nagawa ko yung mga bagay-bagay na nakapagpasaya sa akin. At alam kong yun ako. Di ba? So, eto na guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, transform na ako. Babaitan na ako. So, after that guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, yung religion na yon na pinag-joinan ko, marami akong narinig na negative. Sinasabi nila na sinasapian daw ako ng demonyo, kesyo, tawag dito, may problema ako sa utak, ganun, parang nababaliw ako, ganyan. So, na-disappoint ako, guys. Kasi alam mo yung religion na yon na itinuring ko silang family. Pero, hindi naman sila lahat nagsabi ng ganun. Meron lang talagang isang tao na nagsabi sa akin na ganun. So, sabi ko, wala naman po kayong karapatang sabihin sa akin na ganyan kasi hindi nyo naman ako kilala before ako nag-join sa religion na yan. At hindi nyo alam yung mga pinagdaanan ko sa buhay, sabi ko. So, nag-judge ka sa akin based sa nakikita ng mata mo, hindi dun sa based sa istorya ng buhay ko. So, hindi ako tanggap in short, ganun. Kahit yung tao na nag-open up sa akin ng Bible study, hindi rin ako tinanggap. So, kumbaga parang hindi niya sinabing tinanggap, pero syempre ganun talaga kapag, tawag dito, kumbaga parang, hindi ka na member sa society, parang gano'n. So, yun yung masakit doon. Pero sabi ko, parang unfair. Pero sige, laban lang, I respect that. Pero sana, respetuhin nyo din yung aking desisyon sa buhay, kung ano talaga yung ako. So, sabi ko, so, ayan. Ito naman, guys, marami din naman mga friendship na nakatanggap. So, doon ko nakilala kung sino talaga yung mga totoo sa akin. So, ito na, guys. Nung nag-Middle East ako, yung una kong trabaho, doon. So, ayan, nakaka-LL na ako sa buhay. Medyo nabibili ko na yung mga gusto ko. May mga konting-konting naipon. Konti lang talaga, guys. Diyos ko. Kasi ang dami kong... Kasi nga, di ba, breadwinner, MA, ganyan. So, siyempre, kailangan ko din bumili ng ganito, ganyan, ganun. So, hindi ko na isa-isahin kung ano yon. So, in short, guys, so medyo naka-LL na sa buhay-buhay na ganyan. So, dun ako nakapag... jowa guys sa Middle East. Sa kauna-unahang pagkakataon kong magka-jowa ng ibang lahi. So, dun lahat naganap sa Middle East. At, ikukwento ko yan sa separate vlog natin. Ang aking love story during the Middle East era. Ay, di ba? Ang taray. So, ito na mga seswang, bumalik ako sa Pilipinas kasi ang nangyari kasi, yung una kong trabaho, delayed na magpasahod guys. Hindi na kami sumasahod ng 3 months, ng 6 months, hanggang sa mag 8 months, ganyan, walang sahod. So, pumapangit yung kumpanya, gano'n. So, ang ginawa ko, since marami na akong hindi nasahod, sabi ko, uuwi na ako ng Pilipinas. So, ayan, pre-nases, kinuha namin yung mga sahod namin, hanggang sa nakauwi nga kami. So, yung mga sahod ko na mga ilang buwan, so naipon yun. Pag uwi ko ng Pilipinas, syempre nagastos ko din, pinag-apply ko din ng pag-apply ulit sa abroad kasi bumalik ulit ako guys. So ayan, 9 months ako sa Pilipinas, 2015. So 9 months. Then, after that, bumalik ulit ako, nag-apply ako sa mga agency. Kasi sabi ko, naku, mahirap sa Pilipinas. Ayoko mag-stay, gusto ko talagang mag-abroad ulit. So ayan guys, nag-abroad ulit ako, Dubai naman ngayon. So, meron na naman nag-hire sa akin. Nag-apply lang ako online. May nag-hire sa akin na company. So, catering company siya, guys. Diyos ko, Lord. Ito talaga, guys. Tatumbling ka sa experience ko na to. Sa totoo lang. So, ayan mga seswang. Bumalik nga ako sa Dubai. May nag-hire sa akin doon na catering company. Diyos ko, Lord. Pilipinang may-ari at ang jowa niya ay Pakistani. So, sila yung may-ari ng catering company. Diyos ko, Lord. Ito na yung pinaka-horror kong, storya na pinaka-worst sa lahat na napagtrabahoan ko. Kasi guys, alam nyo ba, nagtatrabaho kami doon ng sagad-sagad sa oras. Alam nyo ba, ang gigising na kami ng 11:30 o alas 12 ng gabi. Trabaho na kami niyan. So, ang ginagawa namin, tutulong kami magbalat ng karot, tutulong kaming mag-prepare, maghiwa, ganyan. Tapos, magluluto. Tapos na ganun, magpapak ng mga orders ng mga ibibenta nila sa labas. Tapos, magbibenta pa kami sasama sa mga sa mga office, sa mga gasoline station, hanggang sa mabenta lahat ng mga tawag dito paninda na niluluto nila.
Tapos, pag hindi yun nabenta, tatalakan ka ng may-ari. Magbubunga nga talaga siya. Ang sama ng ugali niya. So, shout out sa iyo kung nanonood ka ngayon. Sana successful ka na. Charing. So, eto guys. Ngayon, makinig kayo. From 12 ng gabi, gigising kami magpapak ng mga naluto. Tapos, lalabas na kami ng alas 5 or alas 6 ng umaga, magbebenta na kami. Sasama ka magbebenta guys. Tapos, after namin magbenta, makakarating na siguro kami mga 11 na ng tanghali. Yung 11 ng tanghali hanggang 7 ng gabi, naghihiwa kami ng lulutuin sa gabi. Kasi meron ding nagluluto ng separate. Ganon. Pero nung dumating ako doon, kami pa ang nagluluto guys. Tapos, matutulog na kami 7 na ng gabi. Gigising na naman kami ng 12 ng gabi. Imagine kung ilang oras ang tulog mo. Ang ina-plan ko doon guys, cook. So sabi ko, ayoko tong trabahong to. Pero wala nakapirma na ako ng kontrata, ganun talaga. Kasi guys, ang law naman ng UAE, hindi rin ganun kaganda pagdating sa labor law. Kahit mag-complain ka na mag-complain dyan, walang mangyayari. Kasi natry ko na yan sa first company ko, kaya nga ako umalis, diba? So, walang nangyayari kahit magpa-labor kami, magmumulta lang yung company, pero laban ulit. Tapos, ganun lang nangyayari. So, sabi ko, matapang talaga ako nun guys, hindi ako napapatalo. Kasi sabi ko, kung mapapatalo ako dito, wala mangyayari. Kasi lahat ng mga trabahador nila guys, mga kapatid-kapatid din ng mga may-ari. So, family sila. So, ako lang kumbaga yung parang hindi nila kadugo doon. So, matapang ako guys, pinaglalaban ko talaga ang karapatan ko kasi hindi ako pwede magpatalo sa kanila. So, ayan. Tapos yun guys, napagod ako. So, ayan, meron pa guys, alam nyo ba yung tawag dito? Nag-away kami noon kasi sinagot-sagot ko siya kasi hindi makatarungan yung mga inaano niya sa akin kasi naiinis siya sa akin kasi na matapang ako, palasagot. Excuse me, palasagot ako kasi nilalaban ko yung karapatan ko kasi inaabuso niyo kami, parang gano'n. So, ayan guys, alam mo ba na hinabol pa niya ako ng itak? Yung mahabang itak na matalim, hinabol talaga ako niyang bonggang-bongga. So, sabi niya sa akin, o sige, sabi ko, gawin mo sa akin yan, sabi ko na ganyan. Ang ginawa ko talaga guys, naku, tumakbo ako, kumuha din ako ng upuan, gusto ko siyang balibagin ng upuan guys, ganun ako katapang noon. Tapos inawat kami, ganun. Tapos, tawag dito, so nag-complain, wala din nangyari, ganyan. So kinausap ako ng asawa niya, kahit yung asawa din niya, jowa-jowaan niyang Pakistani, masama din ang ugali nun. Tapos, ayun guys, so, ito na, hanggang sa nag-hire na sila ng mga karagdagang staff kasi hindi kaya, kasi nga, dumadami yung kanilang paninda. So, ayun. Ang ginagawa namin, kami na lang yung nagluluto, sila na yung nagpapak sa umaga. So, kami, nagluluto kami ng hanggang sa madaling araw. Tapos, kapag 12 o'clock na yan ng gabi, gising na silang magpack, kami naman ay uuwi ng bahay para mag-rest. Ganon. So, kumbaga parang gumaan na yung oras namin. Pero ganun pa din guys, wala pa din kaming day off. Bibigyan kami ng off. Kumbaga parang few hours lang. Kumbaga parang okay, ngayon Sabado, Biyernes ng gabi, mag-day off kayo. Tapos mamayang madaling araw, balik ulit kayo. Parang ganun. Sabi ko, ang payat ko talaga nun guys. Na-drain ako ng bongga. Super, super payat ako nun. So sabi ko, hindi ko to kaya, ayoko na to, sabi ko, wala namang mangyayari. Ang sahod ko guys, 1,500 dirham lang, Diyos ko Lord. Pero ginusto mo yan, di ba? Sige, abroad pa more. So, ayan guys, ang kwento. Umalis ako doon, nag-resign talaga ako. So, nagbigay ako ng resignation ng letter at ng email. So, kailangan may proof ako na nag-resign ako kasi para hindi ako kasuhan na nag-run away ako. So, ayan. So, guys, 1 month notice, nung tinapos ko talaga yung 1 buwan, umalis na talaga ako. Kalagitnaan ng gabi, kumuha ako ng taxi from Dubai papuntang Abu Dhabi. Imagine guys, 2 oras mahigit ang biyahe. Inarkila ko ang taxi. Nagbayad ako ng bonggang-bongga. Sa kagustuhan ko lang na makaalis ng Dubai. Yung passport ko naiwan, yung sahod ko, hindi ako pinasahod ng mga aswang na yon. Pero sabi ko, wala akong pakialam. Ang mahalaga, makaalis ako sa impyernong to. So, umalis ako talaga guys. Ngayon, meron akong kaibigan sa Abu Dhabi. So, nakituloy ako sa kanya, si Mamang LP. O, diba? Siya yung parang umampon sa akin doon. Siya yung tumulong sa akin na
magtumira sa kanya habang naghahanap ulit ako ng ibang trabaho. Pero wala akong passport, guys. So, chinika-chika ko na naman yung employer na yon na, sige, kung hindi mo ko ibabalik yung passport ko sa iyo na. Kasi guys, meron law dati, nung mga panahon ko pa noon doon na kapag kinuha ng employer mo ang passport mo at nakapag-resign ka na, pwede mo lang yung i-declare na nawala mo. Tapos, kapag nasa kanila yon, meaning sila yung nakahanap, hindi nila sinurrender, sila yung mapapasama, parang ganon. So, ibinalik sa akin yung passport ko. Bumalik na naman ako ng Dubai. Siguro after mga let's say, isang buwan. So, bumalik ako ng Dubai para kunin yung passport ko. So, alam mo, gusto ko todo balot na naman ako. Kasi natatakot ako that time. Kasi nga, di ba, mahaba yung buhok ko. Bawal yun sa Dubai dati. Hindi ko alam sa ngayon, ha. So, super balot akong ganyan. That time, malamig. Winter, December noon. So, ayan mga sesyong. So, natural lang na magbabalot ako. So, na-check ako sa bus stop. Kinukuha yung document ko. So, buti ka mo, meron akong copy nung Emirates ID ko that time. Pero, hindi yung card mismo. Kasi wala akong card. Hindi ako na-issuehan ng card nun. Kasi nga, di ba, yung application ko kasi ng ID card ay nasa female. Kasi babae looks ako. Tapos, yung document ko male. So, parang na-hold. Ang meron ako nun, yung receipt lang niya. So, pinakita ko sa police, okay naman to. So, walang problema. Pero nakatingin talaga sa akin, guys, pataas, pababa, at paikot-ikot pa. So, ayun mga sesyong, parang iniintriga ako ng police na nakatingin talaga. Parang ginaganon niya ako. So, natatakot ako nun. So, siyempre, tindig lalaki ka nun, ganyan. So, kumbaga parang hindi kanya mahalata. May naka-bonnet naman ako, naka-jacket naman ako. So, walang problema. Pero as in, guys, 2 pulis sa harapan mo na. Lord. So, ayun mga sesyong, pumunta ako kay Mamang. So, ayan, nakahanap ako ng trabaho sa American restaurant. So, eto na. Dito na pumapasok yung aking Europe na trabaho.